Check na naman tayo sa setup natin, yung ano natin, yung Jenson 5,000 watts natin. And then check natin yung monthly check natin, yung mga ganito, yung mga MC4 connections. Yan kadalasan kasing umiinit. Yun tirik pa naman ng araw. So yung harvest siguro ngayon, nasa 9. Kasi fully charge yung battery. Yan Mas maganda sana pag hindi fully charge yung battery. Kanina, napansin ko, medyo mainit yung natin, yung MC4. So, kailangan nating i-check and then palitan natin. Kasi yung MC4 natin, yan parang 15A lang ata yan or 20A na MC4. Yung kasama lang sa wire. Palitan natin ng mas mataas. Parang 15 lang ata. Palitan natin ng yung 15 or 20. Palitan natin ng 30A. Para mas maganda. Kasi yung mga 30A ko, yan yung black na wire, mas malamig compare dun sa yung wire ko na number 12 na AW12 ata yan na PV wire natin. So palitan natin yung mga MC4 connection natin. So far maganda naman. 2 months nang naka straight yung Jenson 5,000 watts natin. Pero goods na goods pa rin yung takbo ng setup natin mga lods. Update lang naman yan. And then, mapalitan natin para hindi na tayo sabihin natin baka masunog pa. So, palitan natin yung kasamang MC4 ng PV wire natin para mas maganda. Yan naka-solar tayo mga lods. Yan, goods na goods pa rin yung setup natin. Okay, so i-check pala natin mga lods yung yung C4, yung temperature ng C4 natin. Yun 34 yung yung 35. Yun. And then yung isa 35, naman mas mainit dun sa nasa 33 lang. 33, 32 lang yung sa kabila na panel. So may 2 degree ang difference. So kung tataas pa yung amperahe, mas lumalaki pa yung diferensya na. Aabot nga yan ng 40 ata. Kaso nag fully charge, so konti na lang yung hina-harvest. Pero pag hindi yan fully charge yung baterya natin, yung katirika ng araw medyo mataas. So palitan natin yung MC4 natin mga lods. So yun mga lods, palitan na natin yan. So ang pinaka-safe na paraan yan sa pagpalit ng MC4, wag nating sabayin. Isa-isa lang. Una nating palitan yung red and then pagkatapos palitan natin yung black para hindi magdikit yung dalawang wire. Kasi pag sinabay mo yung binalatan, posibleng magkadikit. So masisira pa yung panel mo. So isa-isahin natin. Isa-isa lang mga parikoy. And then ginawa ko dito mga lods, una kong pinalitan yung positive side ng solar panel natin. Okay, dahan-dahan lang mga lods. Hindi tayo magmadali pagputol natin. Okay, ay pagpalit natin ng MC4 para mas pulido yung gawa natin. Yan huwag kalimutan yan bago mo i-connect yung MC4, dapat nailagay mo na yan, yung pangtakip. Baka hindi mo yan matakip pag makalimutan yan. Mailagay mo na yung MC4. Dapat una yung takip yan. Okay, kasi pag hindi mo na ilagay yung takip doon sa wire, baka hindi mo na masira. Okay, yun mga lods, yung black naman, yung palitan natin. Gumamit na lang ako dito ng cutter kasi hindi ma-strip ng wire stripper natin. So yun mga lods, tapos na nating maikabit yung dalawang MC4. And then make sure na napakahigpit. Kung may panghigpit kayo, mas maganda. Ikaso nawala yung sa akin, so kamay na lang. Dapat silyado yung pagkahigpit para hindi pumapasok yan. May gap. So higpitan mo yan hanggang
hindi na makikita yung gap mga lods. Okay? Yan o, 400 mahigit. Dito rin sa kabila, 400 mahigit. Almost 500. So, almost 1,000 yung harvest natin ngayon. Kasi matirik yung araw. Mainit. Napaka ganda ng sikat ng araw mga lods. So, tingnan natin mamaya kung iinit ba yung ano natin, yung MC4. Medyo maganda na ang ano natin, yung sa MC4 natin. Hindi na masyadong uminit. Tingnan natin ilang minuto, mga 10 minutes. Okay, so yun mga lods, napalitan na natin ng MC4 at saka hindi na masyadong uminit kahit mataas yung amperahe, umaabot ng 17. So, sunod natin gawin mga lods, ito yung hindi talaga pwedeng mawala sa ano nyo, sa setup nyo. Lagyan natin ng ano, ng grounding yung ano natin, yung setup natin. Kasi umabot ng 2 buwan, hindi umabot yung grounding natin. So ngayon, lagyan na natin kasi nag-order ako, na-cancel pala ng ano, ng supplier. Di ko namalayan kasi medyo busy ngayon mga lods. So ngayon, dumating na ulit yung ano, bago kong order. So lagyan natin ng grounding yung ano natin, yung solar setup natin. Hindi pwedeng walang ano, yung ground. Ayan kadalasang ano ng sunog. So, tara na mga lods. Okay mga lods. So, dahil wala tayong ano, ground clamp mga lods para sa panel, then wala tayong rail. So, yun na lang, kinabit natin sa screw o sa solar panel. And then dito, papuntang pababa, yan. Nilagyan natin ng mga tacker yung nag-hold ng wire para di maano yung malinis naman tingnan yung wiring natin kahit pang ground lang yan. So, mas maganda pag i-ayon mo lang sa kanto. Yan o, nilagay natin yung ano natin, ground rod natin. Okay, and then putulin na lang natin yan para mas magandang tingnan. Yung sobra. Yun ang ground natin mga lods para mas maganda. Okay. So, next time natin, doon naman sa kabila. Okay, so yun mga lods, tapos na natin malagyan ng ano, grounding yung solar panel natin. So, next natin siguro, pag magkapera tayo, yan o. Lagyan natin yan ng ano, mga SPD, yung panel natin. 2 DC na SPD ang ilalagay natin. And then, grounding na rin sa inverter natin. Okay. Para safe na safe yung ano natin. Kaso wala pa tayong pera, so ipon muna para sa SPD at saka grounding ng ano natin dito sa inverter natin. Para buong system natin may grounding na. Safe na safe talaga. Okay. Yun lang mga lods. Kung umabot kayo sa puntong ito, makahingi sana ako ng ano, ng like at saka subscribe ng channel natin. Then, pakipindot na rin ng ano, notification bell para stay updated para sa mga bagong video natin in future. Okay, thanks for watching. Bye-bye.